Sa kanyang online post, mariing pinasinungalingan ni Batangas Representative Leandro Leviste o Crying Leandro ang alegasyong nagnakaw umano siya ng mga dokumento mula sa DPWH. Ito ay kasunod ng mga ulat sa media na mismong si DPWH Secretary Vince Dizon ang nagsabing ninakaw umano ni Crying Leandro ang ilang dokumento at gumamit pa raw ng dahas upang makuha ang mga ito mula kay yumaong dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Legislative district breakdown? Absolutely. Pero yung pagnakaw niya ng files sa computer, walang imprimatur yun. Yung nakipagagawa siya ng papel kay Cabral, walang imprimatur. Basta, walang imprimatur. Sa kanyang online post, muling ipinakita ni Crying Leandro ang kanyang pagiging expert sa manipulation at psychopathic tendencies nang magpasalamat siya umano sa pagkumpirma ng authenticity ng mga dokumentong hawak niya. Ani Leviste: I also thank them for confirming the authenticity of the files that were given to me on September 4th with the approval of Secretary Vince. Ang problema, walang kumpirmasyon na ibinibigay ng DPWH at si Vince Dizon mismo ang nagsabing wala siyang ini-authenticate na kahit anong files dahil hindi pa umano niya nakikita ang mga dokumentong hawak ni Leviste na tinawag ng huli na Cabral files. For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Dahil hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So, paano ko ma-authenticate yun? Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito kinikwento sa akin ni Yusek Cabral nung nangyayari. Dahil dito, tila kailangang imbestigahan si Crying Leandro, partikular kung paano niya nakuha ang mga dokumento at kung may mga batas na kanyang nilabag. Dahil ito lamang ang paraan upang malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung may pananagutang kriminal si Leandro Leviste na kung mapatunayang may sala ay dapat managot sa batas. Naniniwala si House Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon na posibleng maharap sa ethics complaint ng kongresista. Daing kasi ng ilang DPWH staff, bukod sa basa-basang pagkopya ni Leviste ng ilang files, kinumpirma din nila na nagkaroon ng paper cut sa daliri si dating Undersecretary Catalina Cabral dahil sa insidente. So ibig sabihin, absent that authority, the credibility of Congressman Leviste speaking on each and every matter relating to the documents basically crumbles. These particular details kasi can basically be threshed out in the ethics proceedings. The DPWH personnel at that time will be invited. Ano ba talaga yan? Ano ba yung nangyari dun sa daliri ni Undersecretary Cabral? Paano siya nagka-paper cut? Di ba? Nagkaroon ba ng incident talaga ng pagkakakuha, forceful taking? Nauna nang sinabi ni Yusek at Palace Press Officer Claire Castro na kailangang imbestigahan si Leviste. Dapat itong maimbestigahan anong kwento, totoong kwento, itong pangyayari po dito. Yes, sa aking palagay kasi kay Secretary Vince Dizon nagmula ang mga salita na ito. Samantala, ayon sa ulat ni Joseph Morong, nagsisinungaling umano si Leviste at may mga testigo raw na nakakita mismo kung paano gumamit ng dahas si Leviste kung saan nasugatan si Cabral sa kanilang engkwentro sa loob ng isang opisina na walang CCTV. Hanggang sa may narinig na lang po kami mga kalabog sa loob. So, syempre po, si ma'am po kasi may edad na din ho and medyo frail na din po kasi yung katawan ni Yusek dahil sa edad niya. Pumasok po kami, nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya, tapos binivideohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang Kong, wag naman, ano po bang kailangan nyo, prepare naman na. Tapos, that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? Ano to? Public documents lahat to. Dapat hindi nyo to tinatago sa akin. Dapat binibigay nyo sa akin. Ang alam ko, paper cut. Nakikipag-agawan siya ng dokumento. Kay Yusek po, pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po.
nagtuloy-tuloy lang siya ng video, nagtitake ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng wag naman ganito. Yung wag naman. Kasi may sugat na po si Ma'am eh. How was she reacting? Wala ho. Nakatayo na lang po siya sa gilid. Tapos sabi niya na tissue, ganun. Kasi may sugat ako. Hindi naman po si Ma'am masigaw na tao eh. So parang nakikiusap lang siya kay Kong, Kong please. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman po na Kong, wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, Kong, empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami damay. Nakikita ko na po si Ma'am nanginginig na siya, tapos tumitingin siya. The entire time na nagsasalita si Kong, ang iniisip ko, patay na yung tao, tapos nag-iimbento ka pa ng kung ano-ano. Frustrating lang po na how can someone accuse, diba? Yung mga ganitong bagay sa taong patay na parang ginagamit niya kasi Ma'am. How would we know that what he's saying? Definitely po kasi hindi naman nagbigay si Ma'am ng authority eh. Ngayon ang tanong, ang insidenteng ito ba kasama ang umano'y bullying ni Crying Leandro ang isa sa mga dahilan na nagtulak kay Cabral na kitilin ang kanyang buhay?